So ayun guys, magandang tanghali po sa inyo. At ngayong araw pong ito, tayo po ay magro-rise papuntang south. Then naisip ko, hindi pa nga po pala ako nakakapunta sa bayan ng Pola. Yes po, nakakatawa man ano, pero hindi pa po talaga ako nakakapunta dun. So kaya ngayon naisip ko muna pumunta sa Pola. Bali po kanina nagpagas po ako, nagpupultang po ako para malaman ko din po kung ilan ang gas consumption ng isang kargado na 63 basic sa long ride. So mamaya pag uwi natin nagpapagasolina po tayo dun sa Eagle R. Dun po kasi ako lagi nagpapagasolina. So tara guys, samahan niyo ako. Bali kanina nag-search po ako sa Facebook kung saan masarap kumain sa Pola. Ang nakita ko po yung Enriquitos. So tingnan natin mamaya kung masarap yung mga pagkain doon. Last week mayroon pong checkpoint dito, pero hindi naman po sila nanguhuli ng mga motor na may nakapipe. Bali ginawan ko lang po yun ng kwento para meron lang pong ma-content. Nga pala guys, no, dito po na aksidente yung agent namin sa lugar na to, dito sa Puting Tubig. Gabi po kasi yun, maulan. Nag-slide po siya. Tapos yung katawan niya po dito nag-slide sa side na to. Meron po nakaparadang truck. Doon po siya tumama sa truck. Ang bait pa naman nun ni Clifford. TL po siya namin, TL. Yung motor niya po ay Honda, yung CB 150 po yata yun. Pero kargado po siya, 250cc. Siguro binilisan niya yung takbo niya kasi maliliit na siya. Tapos baka nagpreno, tapos baka nagwiggle, nawala ng balance, sumislide. Ang haba daw po nung kanyang pinag-slidean, nasa 200 meters. Siya pa naman yung yung magtuturo sana sa asawa ko sa gitara. Tapos nung gabi bago siya ma-aksidente, itinulak ng asawa ko yung kanyang motor kasi ayaw mag-start. Tawa sila ng tawa kasi yung CEO pa daw ang nagtulak ng motor niya kasi ayaw mag-start. $120 na pala. Bali sa helmet na to, kumpara dun sa isa kong helmet, hindi ko po masyado ramdam yung bilis niya. Tulad po nung kanina, naka 120 na po pala tayo, pakaramdam ko 100 pa lang. Kasi po sealed na sealed siya. Tapos masikip dito. Kumbaga po hindi ko po masyado rinig yung makina, tsaka yung paghaspas ng hangin. Bali, noon ko po gustong magpunta sa Pola. Kaso naging problema, ito pang aking 360 nagkaroon ng gas-gas. So tinamad po akong mag-vlog. Tinamad po ako mag-rides. And then sumunod naman, kaya ako hindi tuloy dahil sa sipon.
Siyempre awkward naman na mag-vlog ako, sisingot-singot ako. Tapos nung nakaraan nag-uulan dahil sa bagyo. Kaya ito, sa tingin ko ito na yung tamang panahon para mag-rides. Last Saturday nga po pala, meron sanang Grand EV ang Street GP Calapan sa Canubing sa Mogas. Kaso ang lakas ng ulan dahil sa bagyo, na-cancel. Nga pala guys, no, makipa po tayo. Lagi po kasi ako nanonood ng video editing sa DaVinci Resolve. Gusto ko po kasi yung cinematic na video, mapa motovlog man or let's say simpleng video lang sa pag-vlog. Parang gusto ko pong subukan yung DaVinci Resolve. Kaso ang problema, hindi po kaya nung iPad na gamit ko na 10th gen. Pre-version lang po kasi yung ginagamit ko sa DaVinci Resolve. Ang dami pong kulang kahit po doon sa pre-version na napapanood ko sa iba, yung pre-version nilang gamit. Pag doon po sa gamit ko na iPad, kapag click ko na po yung sa FX, pag click ko na po yung ginagawa nila sa kanila free, doon po sa gamit ko hindi na po free, kailangan na pong bilhin. Ang mahal po parang 5K yata, parang ganun. So kung bibili naman ako ng iPad or laptop, wala man akong pera pambili. Pero kagabi po, meron ako nakita sa Shopee na murang ibinebenta yung DaVinci Resolve. So ang proseso, bibili mo sa kanila yung software, isesend mo yung Gmail or Yahoo Mail, tapos siguro doon nila isesend yung software. Andun na din po siguro yung instruction para sa pag-i-install ng software. Napanood ko po dun sa review, maganda naman daw po, legit daw po yung nabili nila na software sa Shopee, gumagana sa laptop nila. Message po ako sa kanila dun sa seller, tinanong ko kung pwede sa iPad, pang Windows lang daw po, tsaka pang Mac. Parang nga bang gusto ko ibenta yung tako ko tapos bibili ako ng MacBook. Kahit po yung M1, tingin ko okay na yun. MacBook Pro M1. Bali nga po pala, itong aking motor ngayon ko lang po ma-long ride since nung nag-upgrade ako ng makina. Pero na-ride ko na rin po pala siya sa Puerto Galera. Naalala ko nung nag-rides kami, nung sinama ko ng ninong ko sa rides nila na mga ka-work niya. Ang plano dapat noon, Mindoro Loop, paikot. Kaso that time maulan, hindi na kami tumuloy. Kasi for sure na hindi kami makakalusod dun sa Abra kasi maputik. Kaya hanggang Bulalakaw lang kami. Tapos kinabukasan, bumalik na kami ng Calapan. Ang saya din kapag yung marami kayo, hindi nakakainit. Basta't meron ka lang mga sinusundan na kasama mo, hindi ka na maiinit. Kumbaga nakakalibang, hindi ka mainip na ang tagal, ang layo pa.
Kasi marami kayo eh. Ang pinakamalayo ko palang narating ay San Jose. Yun pa lang. Ang gamit ko po ay yung Montero na sasakyan. Pero sa motor hindi pa po. Hanggang Bulalakaw pa lang po narating ko sa pagmumotor. Gusto ko rin makaranas ng mga mahabang biyahe. Tulad nga po ng Mindoro, no? Ganun. O kaya Bicol, North Loop. Kaso wala pa akong kasama eh. At nandito na nga po tayo sa bayan ng Socorro. Ay nga po pala, maalala ko about dun sa Da Vinci Resolve. So nag-search po ako sa FB ng mga nagtre-training tungkol sa Da Vinci Resolve. So dalawa po yung aking nahanap. Yung pong Skyrocket Academy at yung ano nga po yun? Inventive po ba yun? Inventive, basta ganun. Doon po sa Skyrocket, 10K po online course. Tinawagan ko po sila. So pag na-purchase po ako ng kanilang package, isasend po nila sa email ko yung software. So ano daw yung step by step na procedure kung paano mag-edit, kung paano mag-cutting, paano mag-lagay ng effects, paano mag-color grade. Tapos tinanong ko sila kung pag ba natapos ko yung course na yon, matututo akong gumawa ng sarili kong lot, yung lookup table. Sila, oo, matututo daw ako. Tsaka isa pa, kung matututo ako ng Da Vinci Resolve, ang isa kasing goal ko doon gagamitin ko pang work. Maghahanap ako ng client, or yung asawa ko maghahanap siya ng client para sa akin. Kasi magaling maghanap ng client yun eh, yung asawa kong yun. Shoutout sa'yo, Mrs. ko, I love you. At malapit na nga po tayo sa bayan ng Socorro. Sabi dyan, dito. Yan dito guys, first time ko lang makarating dito kasi lagi akong dumediretso dun. Ganun yung kalsada, pag ganun di pantay, maalog.
dire-diretso. Sarap sana bumirit, kaso baka biglang may tumawid. Uy, bakit? Ay, Pola na pala to. Wala pala nakalagay na arko na welcome to Pola. Wala palang ganun. Malayo pa kaya ang poblasyon? Kasiligan, Barangay Hall. Lampas na yata tayo nung Enriquetos. Okay lang, hindi pa naman ako gutom. Pahinga tayo dito sa Lilom. Enriquetos. Doon pa pala yun, guys. Banda ron pa. Mga 5 minutes daw. Ito na siguro yung poblasyon nila. Para tayong nasa poblasyonahan. Ito, pwede.
Tingnan natin dito. Andito naman na tayo eh. Lubos-lubosin na natin. Ito yung palengke. Balik tayo. Dito pala tapos kakanan. Ate, sabi yung Enriquitos Restaurant. Enriquitos Restaurant. Ha? Sarado na. Ah, sarado na. Ito, matagal na sarado. Sabi yung nakainan dito. May karinderya din eh. Sir, ho. Yung pong well done, Meron ding welcome. maganda po ba ito sa well done? Entry. Pwede ka naman din dumaan. One way po ba yan yung sa well done? One way? Yung pag ganun? Yung papuntang well done, one way? Pero wag ka na doon dumaan. Dito ka na lang dumaan. Tapos babalik ako doon. Diretso mo pag Kakanan. kaliwa. Sige po. Pagkatapat yun, yung welcome sa karinderya. Sige po, salamat po. Sarado na pala to. Dito, dito. Ano po?
Ano po? Hindi po kumain. Ano pa kayo? Wala po. Pero naman. So, kuya. Salamat po. Salamat po. Hindi ko na po na-video yung pagkain ko at lobat na po pala yung aking camera. So, nag-charge po muna ako. Lalo na po itong action camera ko. 17% na lang po. Tapos ito po ay 33% na lang po. Sarado na po pala yung yung Enriquitos. Yung pong malaking bahay na luma. Doon po sana ako kakain kaso sarado na po. Ang oras na po ngayon ay 1:19. Uuwi na ho agad tayo dahil manonood pa ho ako ng impeachment ni BP Sara. Gusto niyo? Hindi ko makapa. So, nabawasan na po yung bar ng ating gasolina. Usually mga ganyan na nga po yan, mga 70 kilometers. Nabawasan na po ng 1 bar yung gauge natin. And take note nga po pala, ang takbo po lagi natin ay mga 70, 80, 90, 100. At kaya mamaya malalaman po natin yung kanyang gas consumption. Dati po ay nung last vlog ko po ay 28 kilometers per 1 liter. Buti na lang ang stock ng gulong ng NMAX ay makapit. Kahit medyo luma na siya. Ang motor ko nga po pala ay 1 taong mahigit na. Nag-1 year po siya noong May. May nga ba? May or June.
At ngayon po siya ay naka mga 13,000 kilometers ang natakbo. Yan o. Ramdam ko yung init ng araw. Ang hirap din palang isang maging motovlogger, ano? Kailangan meron ka lagi sasabihin. Kasi kung hindi, boring naman kung hindi ka nagsasalita. Pero meron ako napanood na na vlogger sa ibang bansa. Tingin ko sa yun, sa saan nga ba to? Sa UK. Kasi andito sila sa left side. Yung ano siya, yung puro big bike. Puro ano lang, yung puro POV lang talaga. As in, hindi siya nagsasalita. Pero nakaka-enjoy panoorin kasi ang bibilis eh. Yung motor niya ay BMW S1000RR. Tapos yung madalas na kasama niya ay yung R1. I-flash ko sa screen pag nakita ko. Mamaya habang nag-e-edit, i-flash ko sa screen. Screenshot ko. Sarap niya panoorin kahit hindi siya nagsasalita. Kasi ang sarap pakinggan ng tambutso eh. Nakaka-enjoy. Yung ano ka ba, malilibang ka pa panoorin. Tapos yung isa ka pa pinapanood na motovlogger sa ibang bansa, yung si 1MK ba yun? 1MK. Na yung motor niya ay H2R. Tapos ngayon ay ano, parang naka BMW din siya ngayon na S1000RR or 1000 or M1000RR. Tsaka yung si Fastlane at yung sino ba yun? Yung nagre-remap ng big bike. Sila yung mga madalas kong pinapanood sa YouTube. Ang sarap lumiko, oh. Lalo na siguro kung naka big bike ka. So 30 minutes na po tayong bumabiyahe at nandito na po tayo sa bayan ng Victoria.
ko dun ah. Pininahan ako ah. Yabang. Gulat ko eh. Anong lugar na ba to? Barsenaga. Barsenaga na ba to? Gulat ka talaga dun sa kotse kanina. Hindi naman tapos dun lang pala siya sa Ormeco ba yun? Ang bilis magpatakbo, yun pala dun lang siya. Kala ko pa naman emergency. Siguro sa malayo sabi nila, ano kayong motor yun? Big bag siguro yun. Yun pala, NMAX lang. Taran 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 train. Bagong kainan ah. Parang Chinese restaurant. Base sa design niya, parang Chinese restaurant. At ngayon nga po ay saktong 1 oras na po tayong bumabiyahe mula Pola 219. Parehas kami ng grip na NCUI.
full tank. At ayun na nga po guys. So ang tinakbo po natin ay 147. Tapos ang gasolina po natin ay 5 liters pa higit. And take note po na ang speed po natin ay mga naglalaro sa 80 to 90. Ganun. 100. Mga 80 to 90 to 100 ganun. So paano guys? Salamat po sa panonood sa aking video. At hanggang dito na lang po. Bye bye. Ingat po kayo. Ride safe at kita-kits sa susunod na video.